because you trust the school. Tama po ba? Na pinagkakatiwalaan niyo po kami ng mga anak ninyo. Kasi pwede niyo naman po silang i-enroll sa ibang eskwelahan kasi doon kayo tiwala. No? So dahil dyan, kailangan po natin ng collaboration. Hindi po pwedeng kami lang. Sabi nga po ni Ma'am, partners tamo po. No? So dapat talaga, ngayon po may bawas na yung mag-attend yung meeting. Di ba? 3 term namin po. Na po 4 meeting. Sa mga graduating class ko before, 5 na mami. Minsan nga hanggang 6. Kasi iba pa yung HRPTA namin. No? Every term, kailangan, ulitan ko po itong term na kailangan uma-attend kayo. Regardless kung yung anak yung mag-honor ya or ano. Lalo-lalo na, retang anak ang may babagsak. Ulitan ko po niya. Kasi ini, kaya pilang years ko pong advisor, ang papansinan ko, rin pong mag-attend, kita pong meeting, halos kita pong anak na pani, ing anak daw with honors. Bakit? Dahil po ba yan na po proud itang parents na inganak dahil naman nagwa? Diba, maniya po ita? Alam niyo po yung pag-attend niyo po ng meeting, nagmamatter po yun sa bata, sa totoo lang. Kasi mariringgan mo yung anak, ma'am, wala namang mag-attend ka na ako. Bakit? Nakulit na rin penary mo. Busy naman. Kaya pagdating ng problema kay guidance, ma'am, wala namang munta ka ako, ma'am. Mo daw pa ako sa firehouse ng penary ko, ma'am. Wala namang munta. Which is true. No? Meron po kaming na-encounter na estudyante. May ka-problema yan. May bully yan, may nakitsang kaklase. So, August pa mo, payaw suminiin parent. Together with the class advisor. Ala pong pumunta. Kinontak na po ng advisor, nanay, tatay, alam mo isang punta. Humaba ang school year. Nag-commit ng disciplinary cases ang bata. Kinausap ang tita. Sabi, pupunta. Umabot na po ng January, hindi na tangyapon na. Ngayon yan ang kadatang na nga po na, syempre. Ating kami pong anecdotal note po. Please po, kung halimbawa, may reklamo kayo o meron kayong hindi gusto, bago po kayo pumunta dito sa school, uminom po muna kayo ng maintenance nyo sa high blood. Okay? Kayo po pumunta ganyan mapano po bunto. Ne? Ating kami po nga experience last year. Ano pong kapaling bunto kay ma. Kaya tabayatan din malakas ne. Karatap na kitang teacher, ay Diyos ko, ano yung niya. Pero, at the end of the day, I realize na, yung teacher, concern niya mo, king anak na. Kasi parang, in scenario, pag initan ng anak ko, o tayo na ng post na, akakit na kesyo. Meron pong delikado dun sa part nung pinost mo. Ano po nitang appropriate? Ito naman po mahal po yung gana. Po, kasi school niya po hindi. At atin na pong high school students. Atin na po senior high school students. So, kumbaga, itang laway na po. Po. So, as much as possible, ewan lang po sinabi mag-gown kayo. No? Of the prescribed number of class laboratory periods in the school year shall be dropped. Kapag ang absent niya ay sumubra sa 20%, for example, this school year we have 201. So what's the 20% of that? Paki-compute na lang po. Matic drop po ang bata. Now, paano po yung mga may medical conditions? Kung may special cases, medical conditions, then you coordinate with the advisor and then i-coordinate po namin yung sa principal kung ano po yung pwedeng gawin. Pero, ito po hindi nga pala absent pero habitual na late. Okay? Habitual na late. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos late siya. Alas 6, nandun na sila sa loob ng room, nagsa-start na ang klase. Sa panghapon ng next 12:10 sila, no? 12:10 hanggang 6:20. Okay? So, ayun din, no? May late din doon. Now, 1 absent. 3 late is equivalent to 1 absent. Plus, kung sunod-sunod ang pag-late,
meron na pong disciplinary measures yun. Minor offense. Okay? Sa guidance. Diba? Mamaya, medyo nag-iba yung sa academic. Papasok din yung mga offenses doon. Okay? So yan. Nakikita niyo po ang dahilan kung minsan bakit di nakakapasok ang bata. Puyat, kaka-cellphone. Okay? Or gumamit ng cellphone inside the classroom. Now, kung may mga scenarios na ang mga estudyante ay kailangan gumamit ng phones, no? Ano tang senior high school is this? Sige. They will bring the cell phones on their own risk. Ano po ibig sabihin? Bawal po yung pagdadala, di ba? Pero kung dinala nila, we will collect the phones. Meron po silang lalagyan. They can only access the phones kung kailangan. Yeah. Pero kung mawala po dahil they bring it at their own risk, hindi po pwedeng sabihin ninyo sa advisor na palutan nyo ang cellphone ng anak ko dahil nawala. Kasi nga, bring it at your own risk. Diba? So, naging consensus po namin, kasi hindi maiwasan yung ibang bata talaga nagdadala. Ayun po. Ano tawag dito? For connecting, E for developing, and E for emerging. So, yung equivalent niya is 90 to 100 yung advancing, tapos yung benchmarking 80 to 89, connecting is 75 to 79, yung developing is 65 to 74, and then emerging is below 65. So ito po, ngayon, learner-centered recognition na siya, wala po ng academic awards ang kinder hanggang grade 3. Kasi nga po, non-descriptive sila. Ibig sabihin, I mean, non-numerical sila. So, descriptive lang. So, wala po muna kayong i-expect din sa mga elementary po dito na may mga with honors siya, yung mga ganun, kasi wala po muna. Okay? Pero, dun sa mga key stages 2 to 4, ito po yung intermediate, grade 4 hanggang grade 12, meron po. So, recognition focuses on learner development, continuous improvement, and progress. Okay? So, ano yung prescribed standards? Hindi na po ngayon tatawagin na with honors, with high honors, with highest honors. Kundi, regardless of the average, ang tawag ay Academic Excellence Award. And, kailangan ang minimum po na grade niya ay 80. Okay? And ang average to qualify is 90. Diba? So, hindi po totoo yung chismis na 95. 90. Now, ano yung binago? No derogatory record for the entire school year to qualify for the recognition. Ibig sabihin, kung ang anak mo pasok dun sa dalawang criteria, 80 ang pinakamababa niya, 90 ang average niya. Pero, may record siya sa guidance, automatic, hindi na po siya pwede makatanggap ng Academic Excellence Award. So, on my point of view, bilang values teacher, I think DepEd wants to reiterate that ang mga Academic Excellence Award should be high intelligence quotient and emotional quotient. So, hindi lang siya dapat magaling academically. Kailangan mabuting tao din po siya. Students sila lahat. And based on my experience, marami pong with honor students din. Pero, okay, masasangkot sa bullying, no? May mga cases na bullying ng classmate, bullying ng teacher, nabubuli po kami, ha? May mga ganon. And then to think na sila ayaw with honors. So, siguro, yun yung naisip ni DepEd, no? So, hindi na kailangan magaling, kailangan mabuting tao at mabait. Okay. So, okay na yan. Ito na-discuss na ni ma'am, yung hayo, hinay, hinahito, kung kailan po, anong tawag dito, magsak. Kapag tatlo, repeat. Ma'am, may binabagsak? Oo. Po totoo itong chismis na, alam babagsak? Alipo. Atin pong babagsak kung kailangan na pong mag-repeat.